share ko lang sa inyo guys itong Y delta using two contactor with timer. Ito yung diagram niya guys, kung makikita natin. Ito yung Y natin, ito yung Y contactor. Ang TR natin on delay timer, 8 pins ito guys. Delta contactor natin, ito siya. Push button natin na stop, ito siya. Start push button naman natin, ito siya. Ang ginamit natin dito na push button guys ay momentary push button. Ito naman yung overload relay natin. Ngayon guys, ating pag-aralan ng diagram kung anong function ito. Pag i-press natin itong start button guys, magpo-close ito, gaganon ito. Ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang Y at saka timer. Pagana ng Y guys, i-close to ng Y, i-open naman ito ng Y. Ito kasi yung interlocking nilang dalawa. Ngayon, after 5 seconds na ating setting sa ating timer, i-close to ng ating timer, i-close dun ito ng ating timer. Ang purpose kasi nito guys, para magkakaroon ng power supply dito. Ang purpose nito, nakaparallel sa timer natin sa 8. Dahil gumana ang timer, i-open naman ito ng timer. Pag open ng timer guys, mamamatay ang ating Y. Pag patay ng Y, mag-close ito, mag-open naman ito. Kung makikita natin guys, ang kuryente dito dadaloy, no? Still pa rin gumagana ang timer natin. Ngayon, dahil namatay ang ating Y, gumana ngayon ang ating delta. Pagana ng ating delta guys, i-close ito. Ito naman, i-open naman ito ng delta. So ngayon, mamamatay ang ating timer. Pag patay ng ating timer guys, i-close naman ito ng ating timer. I-open naman ito ng ating timer. Kung makikita natin. Pag bitawan natin itong push button, babalik to sa normal position na naka-open. So ngayon, ang kuryente ngayon hanggang dito na lang, no? Patay itong Y at saka timer. Nakakapag-relax ang timer natin. Ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang delta natin. Kung makikita natin, no? Ngayon, pag i-press natin to guys, pag i-press natin to, hindi gagana ang Y dahil putol na dito. Dahil sa interlocking nilang dalawa. So, putol na siya dito, hindi gagana ang Y. Ito yung Y delta using two contactor with timer. Disclaimer muna tayo guys, ito ay solution or remedy only. Ang standard talaga na wiring dito ay 3 contactor. Ito ay solution or remedy only kung sakali wala tayong available na contactor. Kundi 2 contactor lang mayroon tayo. Ngayon guys, pag i-press naman natin tong stop button, mag-open ito. Pag open yan, ang kuryente hanggang dito na lang. So mamamatay ngayon ang delta natin. Pag patay ng delta natin, i-open ito. Tapos ngayon, mag-close naman ito guys. Pag bitawan natin to, babalik to sa normal position na naka-close. So ngayon, ang kuryente hanggang dito na lang, no? Patay ngayon ang delta natin. Tapos babalik sa normal position. Madalas itong ginagamit sa Japan. Yung barko ng Japan, madalas to contactor ang ginagamit. Kahit sa ibang company, gumagamit din ng 2 contactor. Dito naman tayo sa Y delta using to contactor without timer. Ito naman guys, walang timer ito. Kung makikita natin, wala siyang timer. So ngayon, ang operation nito, bali ikaw ang magiging timer. Mayroon din tayong dito, palatandaan. Ito ang Y contactor. Ang R natin, ang relay, 8 pins yan. Delta natin, delta contactor. Stop button, start button, no? Momentary push button ang ating ginamit dito. Ito naman yung overload relay. Paglagyan natin to ng power supply, ang line 1 at saka line 2, pag i-press natin to guys, no? Ang kuryente ngayon dadaloy dito. Gumana ngayon ang Y. Ilong press natin to. Mag-counting tayo ng 5 seconds, saka nating bitawan. Dahil gumana ang Y, i-close ito ng Y. Pag close ng Y guys, ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gumana ang relay natin. Pagana ng relay, i-close ito ng relay. Dahil gumana ang Y guys, i-open to ng Y. So, ang delta natin nakapatay, no? Dahil gumana ang Y. After 5 seconds guys, pag bitawan natin to, babalik to sa normal position naka-open. Mamamatay ngayon ang Y. Pagpatay ng Y, i-open to ng Y, i-close naman ito ng Y. Still pa rin gumagana ang relay natin. So ngayon, ang kuryente ngayon dadaloy dito, no? Gumana ngayon ang delta natin. Pagana ng delta natin guys, i-open to ng delta. Dahil ito yung interlocking nilang dalawa. Ang purpose kasi nito guys, pag i-press mo ito ulit itong start, ang kuryente hanggang dito na lang. So hindi ngayon gagana ang Y natin. So gumana ngayon ang delta natin, no? Sa 2 contactor pa rin ito guys without timer. Ngayon, pag i-press natin tong stop, mag-open ito. Pag open niya, mamamatay ngayon ang delta natin. Pag patay ng delta natin, mag-open ito. Mag-close naman ito guys. Ngayon, pag bitawan natin to, babalik to sa normal position na naka-close.
So ngayon, ang kuryente hanggang dito na lang, no? Namamatay ang delta natin. Dadako naman tayo sa power circuit guys kung saan nakakabit ang motor sa ating Y delta using to contactor. Kung makikita natin guys, ito yung circuit breaker natin. Ito naman yung overload relay natin na overload relay. Ito yung delta at saka Y. Dalawang contactor lang ating ginamit. Ngayon, ang 3 line guys, nakakabit rekta sa ating motor. Kung makikita natin, nakakabit siya rekta. Pag gumana ang Y contactor natin guys, i-close to ng ating contactor, no? So gumana ngayon ang ating 3-phase motor sa Y connection. Ang nag-close together ang 6, 4 at saka 5, no? 6, 4 at saka 5. Nag-close together siya. Ngayon, after 5 seconds, mag-open ito. Mag-close naman ito, guys. So gumana ngayon ang ating motor sa delta. Ang delta naman, guys, ang nag-close together, ang 1 at saka 6, no? 1 at saka 6, 2 at saka 4, 2 at saka 4. Tapos 3 at saka 5, 3 at saka 5 ang nag-close together. Gumana ngayon ang ating motor sa delta. Ngayon, pag i-off natin yung control, yung push button, mag-open naman ito. Ang kuryente hanggang dito na lang, no? Mamamatay ngayon ang ating 3-phase motor dahil wala siyang supply. Ito yung sa Y delta connection natin guys na 2 contactor lang. Ngayon, ang tanong dyan, sir, paano sir kung naka-standby na naka-off ang ating motor, pag naka-on ang circuit breaker, still pa rin na mayroong kuryente dito. Delikado sa troubleshooting. Ang gagawin nyo guys, i-off nyo itong circuit breaker. Pag off ng circuit breaker, hindi na magkakaroon ng power supply dito sa 3-phase motor. Saka natin i-troubleshoot itong motor na ito. Always talaga i-off natin ang circuit breaker para walang linya dito. Kasi kung naka-on ang circuit breaker, mayroon kaagad siyang linya. Kung makikita natin, no, mayroon siyang 3-phase power supply. So pag mag-troubleshoot guys sa motor, kung i-pull out mo ang motor, dapat i-off talaga ang circuit breaker para walang kuryente sa ating motor.